Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 15, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Huwag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Beverly Hills Police report na nag-uugnay kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Peke ayon sa Malacanang. Mahigit 6 trillion pesos na proposed na national budget para sa 2026 isusulong ni PBBM sa Kongreso. Health expert, pinag-iingat ang publiko sa banta ng nakahahawang hand, foot, and mouth disease. Tunghayan ang kwento ng paghahanap ng hustisya ng pamilya ng isang nawawalang sabungero mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa showbiz, Sofronio Vasquez, aawit ng lupang hinirang sa 2025 SONA ng Pangulo. At pagtatagpo ng 2 senior citizen na musicians na uwi sa agaw eksenang concert sa isang mall. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinawag ng Malacanang na paninira ang pag-uugnay kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika dahil sa epekto ng cocaine. Iginigiit ng palasyo na peke ang kumakalat na Beverly Hills Police report na nagsasabing kasama ang unang ginang ng mamatay, si Tantoco. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Yan ang tugon ng Malacanang sa pag-uugnay kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa California, USA noong March 8. Ngayong Hulyo ay nilabas ng Los Angeles Medical Examiner ang report na ang pagkamatay ni Tantoco ay aksidentал, bunsod na epekto ng cocaine. Kumalat sa social media na bahagi umano si Tantoco ng entourage ng unang ginang sa Los Angeles para dumalo sa Manila International Film Festival, pero itinanggi ito ng Malacanang. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nitong Lunes, naglabas ng pahayag si Presidential Sister Senador Amy Marcos na hinihimok ang Malacanang na linawin ang mga pangyayari ukol sa pagkamatay ng negosyante. Partikular, ang kinaroroonan ng unang ginang noong March 8, araw nang namatay si Tantoco. Git ng Senadora, bahagi ito ng public interest. Paglilinaw ng Malacanang, hindi sa sinasabing hotel na pag-aari ni Tantoco, nagpalipas ng gabi ang unang ginang sa Los Angeles. May ilang pictures din silang pinakita na patunay na abala ang unang ginang silang aktibidad noong araw na yun. Na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita nyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Ukol naman sa kumakalat na police report na nag-uugnay sa unang ginang at sa pagkamatay ni Tantoco. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali. Ang parting yon ay dinagdag lamang. Mensahe ng palasyo sa publiko? Huwag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Ayon sa Malacanang, maayos naman ang kalagayan ng unang ginang sa kabila ng kinakaharap na issue. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinusulong na 6.793 trillion peso budget na panukala para sa taong 2026. Ayon sa Malacanang, paglalaanan ng pamahalaan na ang pagpapaunlad sa sektor ng edukasyon, maging ang pagpapataas ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Budget Secretary Amenna Pangandaman, personal na tinututukan ng Pangulo ang pagtutugma ng priority programs para sa bagong Pilipinas. Pinakamalaking bahagi ng budget mapupunta sa maintenance at operating expenses na nagkakahalagang 2.6 trillion pesos. Sinundan nito ng 1.9 trillion pesos para sa sahod ng mga kawani ng gobyerno. Halos 1.3 trillion pesos naman ang laan sa infra projects at nasa 950 billion pesos ang para sa financial expenses. Isusumite ng Pangulo ang budget sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang pagbubukas ng regular session. Sa ilalim ng Marcos administration, mahalaga ang kapakanan ng bawat isa at ang kinabukasan ng taong bayan tungo sa mas progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Tumaas ang public trust ng ilang pangunahing opisyal ng gobyerno base sa pinakabagong survey ng social weather stations na inilabas ngayong Martes, July 15. Umangat ng plus 18 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula sa -1 noong Mayo, kung saan 48% na ng publiko ang may mataas na tiwala sa kanya. Nasa plus 38 naman ang tiwala ng publiko kay Vice President Sara Duterte. Mula sa plus 19, umangat naman sa plus 31 ang Senate rating ni Senate President Francis Chiz Escudero, habang nasa 34% naman ang bilang ng trust rating kay Speaker Martin Romualdez mula 26%. Sinagawa ang survey June 25 to 29 sa 1,200 na sumagot sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao na may 3% margin of error. Hanggang 2027 na lang ang energy reserves ng Malampaya Gas Field ayon sa Department of Energy. Dahilan kung bakit prioridad ng ahensya ang drilling operations doon ngayon. Sa press briefing sa Malacanang, kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garina na ongoing na ang drilling sa 3 bagong wells, ang Camago, Malampaya East at Bagong Pag-asa. Layon ng $893 million drilling project na masilip kung mayroon pa bang bagong area doon na mapagkukunan ng natural gas. Paliwanag ni Garina, kung dati ay kayang mag-supply ng Malampaya Gas Field ng 40% ng demand ng kuryente sa buong Luzon, ngayon 20% na lang ang kaya nito dahil sa bumababa ang energy reserves. July 14, sinamahan ni Garin si PBBM sa flyby upang silipin ang naturang drilling operations sa naturang gas field malapit sa Palawan. We should have started the drilling by 10 years ago, I would say. Kasi paubos siya by 2027 eh. Maubos na siya by 2027. So, or 2030. Mga 27 or between 2027 to 2030. Depende kasi kung sinong expert ang kausap mo. Ano. Pero, ngayon, buti na lang, ni-extend ng presidente ang kontrata ng Malampaya at inobliga sila na mag-drill ng new wells. Mga ka-A2Z, pinag-iingat ng health experts ang publiko dahil sa banta ng nakahawang hand, foot, and mouth disease, lalo na ngayong tag-ulan. Kahit kasi mas mababa ang kaso ng June statistics kumpara noong Mayo, pinaalalahanan pa rin ng lahat na paigtingin pa ang kalinisan at pagpapalakas ng resistensya para iwas sakit, lalo na't mas maraming nagsusulputang mga sakit tuwing umuulan. May balitang A2Z si Naomi Almojano. Bakas pa rin sa mukha ni Angel ang pangamba sa mga banta ng sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease. Minsan na kasing tinamaan nito ang kanyang 3 gulang na anak. Takang-taka talaga ako dahil nga malinis naman ako sa mga anak ko na hindi ko alam kung saan talaga nagsisimula. Kung saan niya kung nahawa ba siya o ano. Pati lalamunan niya nagkaroon. Oo. Tapos maraming sugat. Ang ikinakaba pa niya, wala ani ang gamot na nireseta sa kanila nang magpatingin sila sa doktor. Ointment lang ang ibinigay sa kanyang anak para matuyuan niya ang mga sugat. Hindi ko talaga pinaano sa mga ibang bata, pinapahalubilo. Tapos, laging hugas kamay. Tsaka binibigyan ko ng vitamins. Ayon sa espesyalista ng infectious disease, wala talagang specific na gamot sa hand, foot, and mouth disease. Dahil ang tanging panglaban dito,
kalinisan. Alam naman po natin when we say virus, madali ito na maihawa o makahawa. Lalo na po sa 5 taon gulang pababa. Huwag natin kalimutan po yung malinis na kamay. Gagaling naman ang pasyente. So gagaling ang pasyente kahit wala po tayong gamot. Supportive lang. Nakukuha ang sakit na ito sa maduming paligid o gamit. Close personal contact sa meron nito, maging sa talsik ng laway galing sa ubo o pagbahing at contact sa dumi ng tao. Dagdag pa ng eksperto, agad na magpatingin sa doktor kung makita ang mga sintomas ng HFMD. Gaya na lang ng ubot sipon, pananakit ng lalamunan, pabalik-balik na lagnat, walang ganang kumain at blisters o mahahapding butlig sa kamay, paa at bibig. Pero paalala ni Doc sa publiko, huwag malito sa hand, foot and mouth disease at iba pang viral infection. Gayong halos magkakamuka ang mga sintomas nito. Kakaroon po ng mga rashes sa bibig, sa kamay at sa paa. Okay? Yun na yun. Classic signs and symptoms yun ng enterovirus o yung ating pong hand, foot and mouth disease. Ibang-iba naman po itong pagdating po sa mga nabanggit po nating chickenpox o kaya po monkeypox po. Talaga pong itis nasa mukha, nasa dibdib, nasa braso, yung pong mga rashes. Sa tala ng Department of Health, aabot sa 1,300 ang kaso ng hand, foot and mouth disease noong unang bahagi ng Hunyo. Gayunpaman, di hamak na mas mababa pa rin ito kumpara sa 1,964 noong May 18 hanggang 31. Sa kabila niyan, patuloy na pinag-iingat ang publiko sa banta nito. Payo pa nga ng ahensya at ng mga health expert, umiwas sa close contact sa positibong may hand, foot and mouth disease. Takpan ng bibig kapag uubo o sisinga, ugaliin ang paghuhugas ng kamay at pag-disinfect ng mga gamit gaya na lamang ng mga kubyertos. Iwasan din na hawakan ang muka nang hindi pa naguhugas ang kamay at kumain ng masusustansyang pagkain para lumakas ang resistensya lalo ngayong pabago-bago ang panahon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Hashtag may plaka na. Inanunsyo ni Transport Secretary Vince Dizon ngayong July 15 na nabura nila ang 11 taong backlog sa motorcycle plates. Ayon kay Dizon, 5.4 million na mga plaka ng motor ang naimprenta ng ahensya at nakatakda ng ipamahagi sa mga district office ng Land Transportation Office. Inilunsad naman ng LTO ang LTOtracker.com kung saan pwedeng hanapin ng mga motorista kung saan sila po pwedeng mag-claim ng kanilang mga plaka. Sa ibang balita, kinumpirma ni Senator Raffy Tulfo na suportado nila na Senator Erwin Tulfo si Senator Cheese Escudero bilang Senate President muli sa 20th Congress. Ayon kay Senator Raffy, nag-usap na silang magkapatid at sumang-ayon sila sa naging diskusyon. Iginigit ni Senator Raffy na naging maayos ang pagtatrabaho nila kasama si Escudero at agresibo sila sa pagpapatupad ng panukala. Samantala, kinumpirma naman ni Senator Raffy na inaasahang mananatili sa kanya ang mga komiteng Migrant Workers at Public Services. Hindi ko pa nakakatrabaho yung kabila, si Senator Soto. I don't know him, as far as work ethics niya o leadership niya because hindi ko naranasan. Unlike a Cheese, naranasan ko and wala akong nakitang problema. Sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Isang low-pressure area ang namuo sa Philippine Sea at posibleng maging bagyong Krising sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga ayon sa Pag-asa. Namataan ang namumuong sama ng panahon may layong 1,040 kilometers silangan ng Southwest Luzon at kumikilos pahilagang kanluran. Maaaring palakasin ng LPA ang habagat na magdudulot ng malalakas na ulan sa kanlurang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ayon naman sa Office of Civil Defense, nagsasagawa na sila ng risk assessment at naghahanda para sa posibleng panibagong bagyo ngayong weekend. Sa ngayon, nasa 7.4 million pesos na ang naipamahaging ayuda sa mahigit 100,000 individual na naapektuhan ng matinding pag-ulan sa unang kalahati ng taon. Tansya naman ng Weather Bureau Pag-asa, aabot sa 11 hanggang 19 na bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na buwan ng taon. Kaya po, ingat mga ka-A to Z.
Nakaranas ng pagkahilo ang abot sa 100 estudyante sa Ilocos Norte National High School matapos ang magnitude 5.5 na lindol na tumama malapit sa Pusukin, Ilocos Norte, 10:38 ng umaga, July 15. Dinala sa pagamutan ng ilan sa mga ito upang mabigyan ng paunang lunas. Wala namang naitanang nasaktan sa insidente pero pinag-iingat ang publiko sa posibleng aftershocks. Handa, awit! Award-winning Filipino singer na si Sofronio Vasquez ang napiling mangunguna sa pag-awit ng Lupang Hinirang. Para po yan sa nalalapit na ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Nitong January 2025, nag-courtesy call si Sofronio kay PBBM sa Malacanang. Dito kinilala ng Pangulo ang makasaysayang karangalan na dala ng mga awit sa bansa bilang kauna-unahang Filipino na nagwagi sa International Singing Competition na The Voice of America. Dito nga noon personal na inawitan ng Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos ng kanyang winning piece na A Million Dreams kung saan naging emosyonal ang first couple. To the world you see, to the world I close my eyes to see, I close my eyes. Oh, a million dreams are keeping me away. Susunod tunghayan ang kwento ng paghahanap ng hustisya ng isang pamilya ng nawawalang sabongero mula sa San Jose del Monte, Bulacan. At sa ibayong balita, matinding pagbaha bunsod ng malalakas na ulan na nagpalubog sa subways at kalsada ng New York sa USA. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi biro ang mga dagok na pinagdaraanan ng mga kaanak ng nawawalang mga sabongero sa loob ng 4 na taon. Kabilang rito ang isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan na binisita ng Balitang A to Z kung saan pumanaw ang isang ina sa gitna ng matinding pangungulila sa kanyang anak. Ang Balitang A to Z exclusive ni Kim Salinas. Hanggang ngayon hindi kami makabubon, sir. 4 na taon nang nangungulila si Mang Julian para sa kanyang panganay mula nang umalis ito sa kanilang tahanan noong April 26, 2021. Tricycle driver ang kanyang anak na si Jason Amoroto sa Bulacan pero dahil sa panahon ng COVID-19 pandemic noon, matumal ang pamamasada at mahina ang kabuhayan. Nang may mag-alok ng trabaho kay Jason bilang tagabitaw ng manok sa sabungan sa Laguna, agad itong tinanggap ng kanyang anak. Sabi ko sa kanya, bakit ang layo-layo naman nun? Doon kayo magbitaw. Malaki kasing offer sa amin pa na kada bitaw na namin ng manok, 5K o 10K ba yun? Pero mula noon ay hindi na nakauwi ang kanyang anak, gayon din ang leader na nagpasok dito sa sabungan. Kaya sila ng mga kaanak ang nagpunta sa Laguna para maghanap pero sabi ng gwardiya sa kanila, pinakitaan kami ng gitpas ng mga pirma pero isa lang pirma, sir, hindi kanya-kanya pirma. Tapos pagkatapos noon, pinablatter namin sa pulis sa Santa Cruz, Laguna. Aniya, ilang beses silang nagpabalik-balik sa Laguna at pinagpasapasahan ng mga pulis ng walang kinahinatnan. Lubhang naapektuhan ng asawa ni Mang Julian dahil sa kakaisip sa kanilang panganay at nahinto ang kanilang paghahanap. Hanggang yung misis ko nga, na-stress niya lang siya. Siguro yun yung kinamatay niya. Sa kaiisip niyang anak niya na nawala. Sunod-sunod na dagok ang pinagdaanan ng kanilang pamilya. Ngayon, kailangang maghanap buhay ng misis ni Jason at si Mang Julian naman ay nagkukumahog sa pagtatanim ng mga gulay para sa maliit na kita. 4 na taon mula nang mawala si Jason, muling umuusad ang investigasyon sa kaso ng nawawalang mga sabongero. Panawagan ni Mang Julian, sana'y hindi na pabayaan ng mga otoridad ang kaso. Umasa kaming buhay. Pero sa balita ngayon na may ganun, binaon na sa Taalik. Doon sila hinulog. Hindi pa yon. Sinabi pa hindi lang daw sa Taalik, pinagtatapon yung mga bangkay. Yung iba nga nagsabi, balita ko lang ngayon, sinunog pa daw yung iba. Ayon sa kanya,
handa siyang tanggapin kung totoo ngang patay na ang mga nawawalang sabungero. Ngunit ang inaasam lamang ng mga pamilya, bukod sa hustisya, ay maipalibing ng maayos ang kanilang mga kaanak. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Bukas ang Department of Justice na makipag-usap sa mga pamilya ng nawawalang sabungero kahit na umatras na sila sa civil case. Ito'y lalo na kung magsasaad silang makikiisang muli sa mga otoridad para sa investigasyon. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, tuloy pa rin ang kasong kidnapping at illegal detention laban sa mga security personnel at pulis sa Maynila at sa Laguna. Giit pa ni Fadulion, dapat ipaarestong muli ang mga sangkot sa Laguna case na pinayagang makapagpiyansa kasabay ng paghahain nila ng motion for reconsideration sa korte para baguhin ang naunang desisyon ng hukuman. Patuloy naman ang case build-up ng PNP at validation ng mga ibinigay na impormasyon ni Julie Totoy Patidongan. The position of the department is that notwithstanding the remedy availed off by the accused in elevating the matter to the Supreme Court, the decision that stands as it is right now is that the bail should not have been granted. And therefore, all the accused should be rearrested. 18 pulis ang idinawit ng whistleblower na si Julie Patidongan na sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, 5 sa mga sangkot ay posibleng nagtamo na ng dismissal sa serbisyo. Dagdag ni Calinisan, maaaring magsampa pa ng panibagong reklamo si Patidongan laban sa iba pang mga pulis, kabilang ang isang general na wala sa unang listahan. Nagbitiw rin umano si Patidongan ng mga pangalan mula sa iba pang sangay ng PNP at inatasan ng kanyang abogado na isama ang mga ito sa hiwalay na kaso. Tiniyak naman ng NAPOLCOM na mareresolba ang kaso sa loob ng 60 araw. He was even mouthing more names. He mentioned the name of a police general, and that police general is not on this list. He also mentioned another name from another PNP service, and he actually ordered his lawyer right in front of everyone to include that person in another case. So I'm expecting another complaint affidavit from alias Totoy or Patidongan. Mukhang chapter 1 pa lang ito, mukhang may chapter 2 pa. Posibleng maugnay ang kaso ng mga nawawalang sabungero sa investigasyon ng International Criminal Court sa kaso ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, maaaring magsilbing ebidensya ang parehong elemento ng impunity sa dalawang kaso, lalo na kung mapatutunayang iisa ang mga sangkot na pulis o kriminal na grupo. Dagdag ni Conti, kung iisa ang sistema, ang utak o posisyon ng mga salarin, pwede itong ikonekta sa drug war case laban kay Duterte. Idinidiin rin ni Conti na kung mapatutunayang may iisang motibo o reward system sa likod ng mga krimen, maaaring maging matibay na ebidensya ito sa kasong crimes against humanity. Well, I would say that there would be a tangential link in the sense that the perpetrators are motivated by either the same reward system, quota system, or have operated under the same instruction or directives. If they could also connect these perpetrators to the same criminal syndicate. Samantala, mag-aay ng panukala si Senator Raffy Tulfo para tuluyang ipagbawal ang online gambling sa bansa. Kahit pa, lisensyado ang mga ito ng PAGCOR. Ayon kay Tulfo, nagiging epidemya na ito kung saan inihalimbawa niya ang ilang mga driver na nagsusugal kahit na nagmamaneho, maging ang pagsusugal kahit ng mga paslit. Dagdag ng senador, hindi na sapat ang resolusyon o regulasyon kaya nararapat nang ipatigil na ito ng buo bago pa tuluyang masira ang lipunan. Sumuporta naman sa kanyang panukala sina Senator Zubiri, Villanueva, De La Rosa at Bongo. Umaasa naman si Tulfo na mababanggit ito ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang darating na SONA sa July 28. Sabi ko, beke naman, Mr. President, pwede mo isama sa SONA mo yung tungkol dito sa problema natin sa online gambling. I don't know. But again, hindi ko dinidiktahan, hindi ko sinasabihan ang ating Pangulo because desisyon niya yan.
Dahil sa walang humpay na pag-uulan mula pa nitong Lunes ng gabi, nalubog sa matinding baha ang New York at Central Virginia sa USA. Sa kuhang video na ito, kita ang pag-agos ng tubig baha sa subway station. Dumubog rin ang mga sasakyan at nagkalat ang mga video sa social media kung saan makikitang umaagos ang tubig sa loob mismo ng mga tren sa 28th Street Station. Naglabas na ng flash flood warnings ang National Weather Service para sa lahat ng 5 distrito ng New York. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Bel Mariano ipinasilip ang bagong tahanan. At Matteo Guidicelli ibinahagi ang princess treatment kay Sarah G sa kanilang London travel. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. After 2 years, may update na ang aktres na si Bel Mariano sa kanilang ipinagawang bagong bahay. Samantala, mag-asawang Sarah at Matteo Guidicelli ipinasilip ang kanilang Ritz life sa London visit. May Balitang A to Z Showbiz, si Rod Garabot. Knock knock! Who's there? Bel Mariano, pakibuksan ang pinto. Bongga ang IG post ng aktres na si Bel Mariano nang ibahagi ang update sa kanilang bagong tahanan. Sa main door, door handle pa lang. Paldong-paldo na ang pasilip sa bagong milestone na ito. Todo congrats naman sa comment section ang celebrity friends ni Bel mula kina Ann Curtis, Isa Calzado at Janine Gutierrez. 2023 pa nang unang ibahagi ni Bel ang construction ng kanilang bahay na pinaghirapang maipundar ng aktres mula pa sa kanyang going bulilit days. Samantala, super rich life naman ang teg ng mag-asawang Sarah Hieronimo at Matteo Guidicelli. Ibinahagi nga online ni Matteo ang mini vlog ng kanilang pagbisita sa pamosong The Ritz Hotel sa London at ang kanilang fancy dinner doon. Sa isa pang video ay ibinahagi rin niya ang kanilang pag-iikot sa Rose Garden bago mag-enjoy ng kanilang traditional English breakfast. Nice to see na mala princess treatment talaga si Matteo sa ating pop royalty, Sarah G. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Rod Garabot. Sinong may sabing mga bata lang ang pwedeng mag-trending sa social media? Viral ngayon online ang video ng biglaang piano concert ng dalawang magkaibigang pianista. Mula sa simpleng hello ng 86-year-old na si Zenas Lozada sa kaibigang si Tito Bong Infante. Sa pwesto nito sa isang mall, nabuo ang isang magical musical concert. Ang amazing video mula sa ating ka-A to Z na si Angelo Lozada. Panoorin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa philosopher, guro at manunulat na si Peter Abelard. Ang sabi niya, sa pagdududa tayo nagsisimulang mag-imbestiga at sa pag-iimbestiga, natutuklasan ang katotohanan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.